It's me, Captain Paul. Ngayon guys, we will have a full review ng ating Suzuki GSX-R 1000R. Ayan, 2017 model guys. So ayan, ngayon pag-usapan natin yung mga top specs and features. And ano ba yung special sa motor na to guys? So let's go! Alright guys, so ito na. 2017 GSX-R 1000R. So this is the double R version guys. Okay, so there's a base model, there's a double R model. Current odometer niya guys is 11,000. Okay, I'll show it to you. Ayan. So yun guys, 11,316 as of this moment. Ayan. So nakuha ko to guys like 1 month ago. Okay, so far okay naman siya. Napakagandang i-ride ng motor na to, napaka-easy i-ride, magaan, malakas ang power. So, power delivery niya talagang maramdam mo all throughout the RPM range. So, ayan. So, we will talk about the specs muna. Talk about the engine. Okay, so ito ay 1000cc guys. Of course, liquid cooled, 4-stroke, 6-speed manual transmission, and meron siyang oil cooler guys. Ayan. So, oil-cooled na siya, and then liquid-cooled pa siya, guys. Okay, 16 valves, and of course, inline 4. So, ito ay double overhead cam din, guys. And, what's more special is, meron siyang VVT, guys. VVT, it gives additional power to mid-range, ayan, hanggang sa high RPM. Usually kasi, pagka sa ibang motor, pag na-reach mo na yung mid to high, usually, nagbe-maintain na lang yung motor yung power niya. Nawawala na yung torque and extra power, di ba? So ito, VVT, it gives extra power guys, mid-range and high RPM. So yun yung pinaka-purpose ng VVT. So meron siyang 200 horsepower at 13,500 RPM. Ayan. And the torque is 117 Newton meter at 10,800 RPM guys. So ito ay isa sa mga malupit na superbikes ng Japanese brand na Suzuki. Okay, so ang ka-level nito, usually R1, ZX-10R, ayan, so nakakasabay yan. Even on the Italian bikes, kaya sumabay nito guys. Engine oil capacity guys is 3.3 liters. Okay, so medyo kaunti lang ang oil niya, unlike sa mga ibang naked bikes na around 3.9 or 4 liters. Ito, kaunti lang, konting oil lang. Okay, ang kailangan niya. Ayan. So, yeah, that's the specs of the engine. Ang engine ito is the L7 version. Okay, so ito ay bagong engine noong 2017 guys. So, all new engine from the Suzuki. So, ang pinalitan niya, I think, the K12 yata na engine from the Suzuki Gixxer 1000R na 2016 model. I'm not sure kung K12 or K10 ang pinalitan nito. Yan, pero this is all new. So new engine, new frame, okay, new look. Okay, so overall parang talagang 90% bago dito sa motor na to. From the previous GSX-R. Meron siyang Delta Box frame na super light. Okay, lighter dun sa previous na model. And then meron siyang aluminum swing arm guys. Okay. Yan, very rigid pero very light. Okay, so let's go here naman guys sa kanyang suspension at braking system. Okay, so meron siyang Showa BFF. Okay, upside down fork. Ano ba ibig sabihin ng BFF? Okay, this is best friends forever. Hindi, joke lang. This is balance free fork. Okay, so separate yung nandito yung ano niya guys, adjustment niya ng compression and tension. Dito naman yung preload sa taas. Ayan. So ito yung difference niya sa base model na Gixxer. Yung regular Gixxer wala siyang ganito, hindi siya katulad ng balance free fork ng R version. Ayan. And then of course meron siyang Brembo na 4-piston calipers, okay, radially mounted. Okay, tapos meron siyang Brembo na floating disc. Ayan. So yung rotor niya guys medyo kakaiba, as you can see here. Yung mga dati kasi ito yung regular pin na bilog lang, dito meron siyang parang triangle, and then you can see the Brembo logo. Ayan. Of course, this is ABS version. Okay, and then dito tayo sa likod. Ito naman guys, iba siya, BFRC. So balance free
rear cushion. Okay, so fully adjustable din yan. Ito yung tension and compression adjustments, and of course the preload andito. Okay, so top specs yan, suspension guys for race, ready for track. Okay, so pa-adjust mo na lang depende sa weight mo. Yeah, so yun yung suspension niya guys. And then dito meron tayong single piston Nissin. Okay, sa rear brake niya. And then 220 mil na rotor disc. By the way, yung sa front pala, we have here 320 na rotor disc. Ayan. So 320 sa harap and then 220 sa likod. So stock tires are 120/70, 190/55. So ito, hindi na to stock tires eh. This is 200 na, 200/55. Ang stock tires niyan are Batlax S22 kung di ako nagkakamali. And sa lights naman guys, they are all LED. LED headlight, LED signal lights. Ayan. And then we have here sa likod, tail light na LED rin. Mamaya I'll show it to you kung ano itsura nito pag nakailaw. So ito siya guys pag nakailaw. Although maliit yung headlight niya pero malinaw yan guys pag gabi. Ayan. So bright natin siya. Ayan. Ito yung bright sa ilalim. Yung taas yung ano niya, low beam. Then sa likod guys, ito yung tail light niya. Yan, maangas, di ba? Okay guys, so let's talk about the dimensions of this bike. Okay? And weight. Okay, weight niya is 203 kilograms. Wet weight na yun guys ha. Wet weight na yun. Oh, napakagaan ng motor na to. And then fuel capacity is 16 liters. Medyo less siya ng kaunti kumpara sa ibang big bikes. And then the seat height is 825 millimeters. So may kataasan siya ganun konti. And then the ground clearance is 130 millimeters. Yan. So ito, medyo mas mahaba to ng konti guys dun sa previous na Gixxer. Okay? Mga few millimeters lang, mga 5 millimeters. So mas mahaba, mas stable sa high speed. Guys, so tapos na tayo sa suspension, sa braking system, sa lights, dimensions, sa frames, engine. Okay, ngayon naman guys, pag-usapan natin yung electronics ito guys. So sa electronics, even though 2017 to, so hindi pa rin ito naiiwan guys sa mga high-tech na features. Imagine 2017, pero that time, meron siyang mga ganong features. Usually kasi ngayon palang lumalabas talaga 2021 or 20 yung mga specs na meron siya na wala sa mga motor dati. Okay? So, let's start with the quick shifter guys. Ito, dito tayo. Quick shifter. Ayan. So, quick shifter, this is up and down guys. Okay? So, hindi mo na kailangan gumamit ng clutch. Okay? So, ginagamit lang siya pag first gear lang. Okay? During take-off. And then, no need to use it. Just up and down. Ayan. Automatic magre-rev match yan pag biniblip mo. Pag downshift, I mean. And so currently naka-GP shift ako. So kinonvert ko siya into a GP shift. So far okay naman guys. Ayan. And then, eto meron siyang IMU. Ano ba yung IMU? Ito yung nagmo-monitor ng galaw ng motor. Sa braking mo, sa wheel spin sa likod, sa throttle mo. So yan lahat minomonitor niya guys. So safer for you. Ayan, so meron siyang traction control na 10 levels. Mamaya, I'm gonna show you guys sa dash yung traction control niya. And then meron siyang rider modes na race, wet, and road. Ayan, so napakagandang features. Ayan, so let's check guys dito sa monitor niya. So ayan. So currently, ang setup natin is A mode, which is the race mode, and then TC2. Okay, yung TC1 niya sobrang aggressive. So TC2 is balance lang. Ayan. And then the rev limit is 14,500 RPM. So yan, makikita niyo yung dash niya malaki. So white and black. And then dito makikita mo guys, ito yung rider mode. Just press this button, mode. Ayan. Long press mo lang siya. Lilipat siya dito guys. Ayan. So up mo lang siya. B,
This is the road mode. And then C, wet mode. Yeah. I think C is 50%. And then B, 75%. A is 100%. And then, press mo lang yung mode ulit. Lilipat ka sa traction. Ayan. By the way, you can turn it off. Kung gusto mo mag-wheelie. Ayan. Pero ako, ayoko. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Napakaraming traction control. Ayan. So, lahat yan. Depende na lang sa gusto mo guys. Kung gusto mo i-cut talaga yung power ng motor, use the higher traction. Okay? Usually, ginagamit yung pag-wet. Or kung ayaw mo mag-wheelie yung motor mo during the race, pwede mo gamitin yan. Pero stay tayo sa level 2. And then, meron siyang launch control guys. I'm gonna show you. Okay? So, yung launch control niya, while on idle, i-push mo lang ulit yung start button. So don't worry, hindi siya masisira. Okay, so I'll show you guys. Yan. Then, push natin siya ng 1 second. Sige mo. Okay guys. So that is the launch control. Yan. So ang launch control niya is nasa 10,000 RPM. Yan. Then push again, one more. Ayan, balik siya. Ayan. And then you can see here the quick shifter. Okay. And then the gear indicator, the speed, odometer, trip A, trip B, the air temperature, okay, outside temperature, the oil temperature, fuel gauge, and the clock. Okay. So isa pang feature nito na gusto ko guys, siya lang yata yung sports bike na may fuel gauge. I'm not sure sa mga bagong 2021 model. Let me know guys, comment down below kung meron kayong alam na sports bike na may fuel gauge. Ayan. And then, let's go with the other features ng bike na to. And guys, so here you can see sa menu niya, meron siyang display, date and time, tachometer settings, RPM settings, quick shifter settings, unit, and service. Ayan. So sa display pa na tayo. Yan dito, pwede mong gamitin yung road display or lap time. Okay, so lap time ginagamit to sa track or sa race. I-blip mo lang yung pass light, okay, blinker. Automatic mag-i-start to. Start and stop. Ayan. And then, ito tayo sa date and time, of course. Alam nyo naman yan. So, adjust tayo ng date and time. Ayan. So, usually ito tachometer settings kung paano mo gustong lumitaw yung tachometer mo during the RPM. Ayan, pag nag-rev ka. Ayan. Ayan, guys. So, pick code. And then, meron siyang RPM settings. Okay, ayan. So, you can see here the rev limit 14,300. Yan. So, usually ito, mag-iilaw yung LED light dito pag na-reach mo na to. And then, meron siyang sub na 3,000 RPM. Tatlo kasi yan eh. Ito, red yata to. Green and white. Ayan. And then the brightness of the screen. Ayan. Tapos, quick shifter settings. Dito kung napanood nyo yung isang vlog ko na how to convert a GP shift sa Gixxer. Dito makikita nyo guys, meron siyang mode 1 and mode 2. Pwede mo rin siyang i-off. Okay? Ayan. So, currently ginagamit ko yung mode 2 sa GP shift. Gusto mo ng miles per hour or kilometer. Ayan. Miles per gallon or kilometer per liter. Pwede mong palitan dito. Ayan. Currently, nasa 11,999 ang ano natin, ang oil change maintenance natin. So pag na-reach natin ng 12,000 to automatic mag-a-appear sa screen mo na kailangan mo na siyang i-change oil. Okay? So kahit anong mga dyan, January 30, 2022 or 12,000 kilometers. Per liter niya guys is around, nag-range ng 15 to 14 minsan. Medyo mas matipid siya kaysa sa ibang motor ko na like the MT-10 and the ZH2. Ayan guys. So meron din siyang immobilizer, okay, anti-theft. Here you can see the traction control, ABS, neutral. Ayan. So
Napakaganda ng dash. Ayan guys. So, ayan. What else can you ask for? Diba? Superbike engine. And dito sa front guys, meron siyang dual duct for intake. Ayan. Unfortunately, wala lang siyang screen dito to prevent yung mga insects na papasok. Diba? Sana nilagyan nila ng harang. Wala siya eh. Unlike sa ibang superbikes, meron silang parang screen para at least hindi makapasok yung malalaking insects. So yun guys, by the way, meron siyang titanium intake and exhaust valves. So ayan, so mas lighter yan, di ba, ang titanium. And then meron siyang titanium headers. Ayan, medyo marumi lang guys. Pero titanium yung headers niyan. Ayan, of course, mas magaan kasi ang titanium guys eh. And then, yeah, may mga kinabit tayo na aftermarket na titanium SC project, Arashi na racing pegs, and then Evotech na sliders, RNG na axle sliders, and then Hell na brake hose. Ayan. So these are braided. So mas maganda yung ano nito. Mas maganda yung performance ng mga ito kumpara dun sa stock. Ayan. So dito sa likod meron tayong RNG na sliders din to protect the frame. Ayan. And then dito meron tayong GB Racing na engine covers yan para mas protected yung engine guys. Although meron tayong sliders pero mas okay yung double protection. And then lever guards, pero we will replace this with bar ends to prevent the vibrations sa ating handlebar. Ayan. And then ito double bubble na windshield pero hindi na ito stock. So ito guys, meron siyang Nissin na master cylinder. Unfortunately, hindi siya ganun kalakas. Okay, sana ginawa nilang Brembo para mas maganda yung stopping power. Ayan, so isa pang feature nito is the easy start. So one push lang, hindi mo na kailangang ibabad yung daliri mo para mag-start yung motor. And then the RPM assist. So automatic nag-increase yung RPM niya on first gear. Ayan, para hindi mamatay yung makina guys. Okay guys, dito tayo naman sa chain set. So yung sprocket combination niya is 1745 sa likod. So medyo malaki yung sprocket niya kumpara sa ibang sports bike. So kaya yung first gear niya medyo gigil siya. Gusto niya kagad ng mag-shift up. Ayan. So nakita ko sa ibang sports bike nasa 39 or 40 lang yung stock nila eh. But this one is 45. Medyo malaki siya. And then naka 525 tayo na chain. Ayan, standard dyan sa Gixxer. And then, ayan, napakagandang motor guys. So, ngayon, kailangan natin siyang i-ride to justify yung mga pinagsasabi natin. Ayan. Alright guys, so ngayon, kailangan natin i-ride to para ma-justify natin yung mga pinagsasabi natin. Ayan guys, so by the way, big shout out to Suzuki Philippines. Ayan, so thank you for the GSX S1000 na jersey na bigay ng Suzuki. Shoutout Sir Alan. Ayan, salamat sa jersey. Alright guys, Sunday morning. So ito, may ride kami ni paring Alan at kami pupunta ng SC Tex. At mag-almusal kami sa Casa Jose. Ayan, shoutout Casa Jose. Napakasarap ng beef tapa nila guys. So try nyo guys kung pupunta kayo ng Norte. Stop over kayo sa may PTT gas station before Concepcion exit. Ayan, try nyo yung pagkain nila guys, napakasarap Filipino cuisines. Ayan. So ito, Sunday morning at gamit natin itong motor natin na GXX-R 1000R. So ayan guys, so far okay naman siya even on national road. So maganda yung suspension, maganda yung kahit na lubak-lubak hindi siya sobrang stiff. Okay? Hindi naman rin siya sobrang bouncy. So sakto lang guys. Nakaset yan sa factory settings according to manual. Ang kagandahan sa Gixxer 1000R is hindi siya ganang sub-sub guys. As you can see, yung ZX-10R sobrang nakadrop, sobrang aggressive ng position mo. Dito sa ZX-10R, dito sa GXX-R 1000R, although sports bike siya, pero komportable siyang i-ride guys. So siguro kaya mo mag-long ride sa sports bike na to. Hindi siya talaga nakakangalay. Although yung vibrations lang sa handlebar lang siguro na ang pinaka major na issue na ayoko.
Pero parating na yung Evotech na bar end natin. So, doon siguro makita natin yung kung may changes. Kasi ngayon, naka-lever guards. So, hindi lahat na transfer yung vibration dyan sa lever guards na yan. So, yun guys, yung tank pad natin guys, parating na yung tech spec na snake skin. Okay? And then, isa pa siguro na papalitan natin dito is the windshield. So, pipili tayo sa zero gravity ng Corsa or double bubble. And nag-isip pa ako kung dark smoke or clear lang. Siguro, tignan natin. Kasi pag clear lang, mas maganda ka. Kasi kitang-kita mo yung sa harapan mo compared sa dark smoke. Di ba?